Alam niyo bang hanggang sa Singapore ay sinundan po ng mga spy ni Xi Jinping, si Secretary Gibo Teodoro at si Chief of Staff General Romeo Bronner? Oo, mga kaistorya. Mayroon po kasing pagtitipon doon ang mga defense minister at mga matataas na opisyal ng mga sandatahang lakas ng mga bansa sa mundo at umaten po doon si Secretary Gibo at si General Bronner. Ngayon po mga kaistorya, sa halip na magpadala po doon ng nila, ang China, ang ginawa po nila sa halip na yung defense minister nilang ipadala, nagpadala po sila ng mga spy na nagkunwari pong mga journalists. At nilapitan nila sina Secretary Gibho at nagtatatanong ng kung ano-ano para makagawa ng kung ano-anong kwento na ikakalat nila sa social media para po mga kaistorya bulahin ang mga tao sa mundo. Pero hindi po sila umubra. Oo, bistado agad sila ni Secretary Gibo. Akala nila mga kaistorya ay maluluko nila si Secretary Gibo pero wala. Iyak. Pahiya sila Talagang sila po ay prinangka ni Secretary Gibo. Sinigawan pa nga sila. Hali kayo, mga MSS. Yung MSS po kasi mga kaistorya, yan po ay pinakamalaking spy network po ng China. Oo, pinakamalaki po yan sa mundo. Akala nila makakalusot sila ang galing talaga ng bata ni PBBM mga kaistorya. Tungkol po dyan iikot ang mga balita at impormasyon natin, pakishare po at pakilike at sa mga bagong viewers po natin kung gusto niyo ang ganitong klase po ng content ay maaari po kayo mag-subscribe at maaari din po ninyong pakilike at pakishare. Tatanggalin ko ito. Ipakita ko sa inyo literal, yun pong video clip na nagsasalita po sina Secretary Gibo. Yan po yan, mga kaistorya. Palakihin ko nga kung kaya ko para naman, ganyan na lang siguro. Play natin Palakasin ko, pakinggan po ninyong mabuti. Sa mga kababayan natin, nandito po tayo ngayon sa Singapore sa Shangri-La Dialogue kung saan nagmimiti ng mga defense ministers at saka mga chiefs of staff ng buong mundo. Wala dito ang China. Ayaw nila magpunta. Ngunit may mga nagpapanggap na journalist na hinahabol kami ni CS. Si CS hindi sumagot sa tanong nila. Ako nakipagsagutan. Ayun, hindi sumagot si CS. CS po, Chief of Staff. Dahil ang tanong nila, pabalagbag. Tapos, ang narrative nila sa WeChat, baliktad na. Yan ang mga gawain ng China dito. May kumakalat kayo na video na ayaw sagutin ni Chief of Staff. Ang provocations sa South China Sea daw, sa Zhejiang Reef, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun Yan ay utos ng Peking, hindi Beijing Peking. Yan ang tunay na pangalan. Peking, yun yung sinaunang katawagan po sa Beijing ng China. At imbis na magpadala sila ng defense minister, nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist, na ahente ng intelligence nila na nagtatanong na balagbag tapos pinabaliktad ng video. Ayun, mga intelligence po ng China ang ipinadala nila. Tuloy. Nung ako tinanong, nakipagsagutan ako na matagal. Dahil tinanong nila sa akin kung tayo daw ay proxy lang ng Amerika. Sabi ko, hindi tayo proxy. Natural, Pilipino tayo Pero sila magnanakaw ng teritoryo. Ayun. Nabalibag sila, sa sarili nilang tanong, napahiya sila kay Secretary Gibo. Sinabihan sila, magnanakaw kayo ng teritoryo. O yari. Napahiya sila. Sagutan na kami nagsagutan, hindi pa nilalabas yun. Pero baka baliktarin na naman nila at ilabas. Eto si CS. Kahapon hinarang ako at yun nga pinipilit tayong tanungin. Pero dahil nagmamadali kami, papunta kami dun sa isang meeting natin, bilateral meeting. Hindi ko sinagot. But then later on, naglabas sila sa WeChat. Binaliktad nila yung istorya. Ayun! Umiiwas daw tayo sa mga tanong nila about West Philippine Sea at yun nga ang paratang nila na tayo daw yung nag-infiltrate or nag-encroach o pasok dun sa teritoryo nila. Bihasang-bihasa magsinungaling ang China,
bihasang-bihas sa pumilipit ng kwento. Ano, manang-mana sa kanila yung mga modern makapili, no, mga kaistorya. Ganyan yung mga style din itong mga modern makapili dito sa Pilipinas eh. So, kanina nakita ko itong mga bata na to, so kinawayan ko, hello mga agent ng MSS, hello, hindi na lumapit. Kinawayan daw siya, hello, mga agent ng MSS, hindi na raw lumapit. Teka lang, bago natin ituloy. Ano ba yung MSS? Ha? Pag agent ka ng MSS, ano bang ibig sabihin nun? Ito po ang atin pong reference. Ipakita ko po sa inyo para may idea po kayo. Ano ho? Okay, share screen ko tapos palakihin ko po. Ha? Ang sabi dyan, mga kaistorya, ito, China's MSS is now the world's largest spy network. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Alam na alam yan ni Secretary Gibo. Malawak ang kaalaman po niyan at talagang saktong-sakto sa kanya yung posisyon po niya sa gobyerno natin. China's main spy agency, yung MSS. So pag ahente ka, agent ka ng MSS, ibig sabihin, spy ka ng China, intelligence ka ng China. The Ministry of State Security, or MSS, is now the largest and most active spy agency in the world. Hindi lang po mga bansa sa mundo ang ini-spyan niyan, kundi mismong mga citizens din nila, mga mamamayan nila sa loob at labas ng kanila pong bansa, minomonitor niyang MSS na yan. Matindi ano? Ngayon, ano ang ginagawa niyan? Kagaya po sa mga bansa sa Southeast Asia, sa bansang kagaya natin, mga kaistoryano, basahin muna natin ito. The silent giant, how big is China's MSS? China's intelligence machine is not only massive, it's everywhere. Bah, kahit saang panig, no? Founded in 1983, the Ministry of State Security is among the most opaque arms of the Chinese state, traditionally shrouded in secrecy and largely absent from public discourse. Talagang napakasekreto po nitong agency na ito. However, under President Xi Jinping, that shadowy presence started to step into the light. Since Chen Yixin took the helm in 2022, the MSS has grown bolder and more visible. Medyo nagpakita sila na often using propaganda videos in digital campaigns to project its power. And speaking of propaganda, and speaking of videos, mga kaistorya, nabasa ko rin sa mga research ko, na itong China ay gumagamit umano ng mga kaganyan, mga videos at kanila po hindi dinidistribute sa mga media. Oo, para papugiin sila. Yun ang sabi sa na-research ko po. The agency's responsibilities span a vast range, counterintelligence, yan ay mga ginagawa ha. Political security, dito sa Pilipinas, ginagawa nila yan. Domestic surveillance and foreign intelligence gathering, ilan na bang mga intelligence na spy ng China ang nahuli dito sa Pilipinas na nagagather ng mga impormasyon. May mga gadgets pang spy na nakumpiska. Both traditional and cyber. Unlike its Western counterparts such as the CIA or MI6, the MSS is deeply intertwined, so on and so forth. Meron pa yan ditong binabanggit sa ibaba. The counter move, CIA launches digital espionage campaign. Ibig sabihin, kung pinatulan ng CIA, hindi po biro ang threat na idinudulot po niyang MSS na yan. Hindi sila umubra kay Secretary Gibo. Sila pa nga ay kumbagay parang ipinahiya pa nga sila eh. Kinawayan na, ay, agent of SSS, come here. Hindi na raw lumapit eh. Tuloy natin ito. Play. Yun na mga yan hindi journalist yung mga yan. Oh. Kaya tama lang na iniwasan ni CS. Ako, akala ko tunay na journalist. Nakipagsagutan ako. Dahil Pilipino, inaagrabyado nila yung Pilipinas. Di natural, sasagutin ko. Tama. Laban tayo. Hindi tayo papayag. Ayun, maganda yung sinabi ni CS. Ulitin nga natin. Lalaban tayo. Hindi tayo papayag. Naapi-apihin. Kita ninyo? Galing, no? Lalaban tayo, hindi tayo papayag na api-apihin. Yan ang gusto kong marinig. At yan ang inihintay ng sambayan ng Pilipino na marinig mula po sa gobyerno natin. Tuloy pa? Anyway, minabuti namin na mag-video dito kasi kumakalat sa WeChat ang mga para ma-counter agad yung disinformation yun eh.
karumal-dumal na ginagawa nila, no? Ganyang kababaw mag-isip itong China. Ang babaw pala mag-isip ng China eh. Ayos ah. Basta mag-engage, binabastos ang mga proseso ng ganito. Ayun. Paki-share po at paki-like mga ka-istorya na. At sa mga bagong viewers natin, kung gusto niyo ang ganitong klase ng content, maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo na mga solid ka-istorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa inyong lingkod, sa lagi po ninyong pag-antabay, pag-aabang sa atin pong mga content, sa lagi ninyong panonood, pakikinig, pagla-like at pag-share. Nagpapasalamat po tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Ayan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, kuro-kuro, opinyon na maibabahagi ko po sa inyo ngayon mga ka-istorya. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang itong bansang Pilipinas.